Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction dito kay Karob Trip at panoorin po natin itong media interview in Iriga City ni PBBM at panoorin po natin ang buong detalye dito sa panayam kay PBBM, ating President Marcos. At panoorin po natin ang buong detalye at sa kanyang project na ginagampanan. At maraming salamat sa inyong lahat and please subscribe this channel, Rob Trip. And please watch this guys. Thank you so much. Sir, kanina inulunsad po natin yung bagong Pilipinas. Ano po yung significance nito at paano po ito makakatulong po sa ating mga kababayan, sir? Okay, sige. Okay, sige sir. Alright. Ang bagong Pilipinas ay sinasabi natin, yun na nga kagaya na nabanggit ko sa aking salita, ay sinabi ko, ang mundo nagbago na. Kailangan nating magbago rin. Ngunit, ang pagbabago na dala natin ay yung nasa ugali ng Pilipino. Ngayon, ang sinasabi natin ay sayang naman at napakagaling ng Pilipino kung minsan ay yung sistema, ang mga sektor, yung mga sa trabaho, sa agrikultura, lahat yan ay hindi talaga napapakinabangan ang mga husay at galing nila. Kaya ang bagong Pilipinas, lahat po tayo magsama-sama at lahat ng ating galing, lahat ng ating sipag para sa ikabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang kahulugan ng bagong Pilipinas. Sir, on another topic, sir, nabanggit nyo dati yung fishing ban, sir. Kung sakaling ipatutupad po ito sa ilang lugar para labanan po yung overfishing, paano po masisiguro ng gobyerno na hindi maapektuhan ang small-scale fishing activities? Kagaya po dito sa Bicol Region na marami ang maliliit na mangingisda. Hindi magandang pagkapaliwanag ko. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko, kung saan yung breeding area ng isda, huwag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Pero walang fishing ban. Hindi naman walang hanap buhay ng tao. Ay padadamihin nga natin yung isda dahil kausap ko kanina yung mga mangingisda ay sabi nila talagang nabawasan na yung huli nila. Kaya talaga tignan natin kung saan yung mga breeding grounds ng mga isda. Alagayan natin ng mabuti, huwag tayong papasok muna ron para makarami tayo ng huli ng ating mga mangingisda. Thank you sir. Chris Novello, GMA 7. Hello, Mr. President. Chris Good Novella afternoon. from GMA7. Sir, kumusta po ang implementation ng price ceiling sa bigas at bagong buying price sa palay? Mayroon po ba tayong ibang opsyon na tinitingnan para mas mapababa pa ang presyo ng bigas na hindi naman naapektuhan ang iba pang sektor? Imposibleng may galaw ang presyo ng kahit na ano na agrikultura na hindi maapektuhan ang ibang sektor. Fundamental yan eh. Pagka gumalaw yung agriculture, kaya yan ang inuuna natin. Dahil hindi natin kayang gawin yung gusto natin gawin kung hindi tayo mag-aayos ng ating agrikultura. So, anyway, sa mga measures na sinimula natin, halimbawa, yun na nga yung price cap, pati na yung ayuda sa mga retailer, pagtaas na ng bilihan ng palay, ay sa palagay ko at pagpasok ng ani, dahil papasok na, nag-aani na tayo at pagpasok niyan sa palagay ko makikita na natin na bababa yung presyo, market forces. Baka kung yung merkado mismo ang bumababa ng presyo, pwede na nating bawasan yung mga control na linagay natin. Thank you sir. Thank you. Malacanang Maraming Press Corps. salamat. Thank you. Alright, ito ang RMTV. Panayam kay Bongbong Marcos at tungkol dito sa media interview sa Iriga City. Maraming salamat and peace out.